Sa kaharian ng kawalan, si Goku, nakapikit, bahagyang ngumiti, at bumulong. Ang ilan sa mga naging God of Destruction. Iniisip ko kung paano sila napili. Belmod, gaano ka ka-inosente. Bumalik ang eksena sa Earth nang magsimulang mawala ang alikabok. Nakahiga si Gohan sa lupa, nakangiti ng mapayapa. Dahan-dahan siyang bumangon at sinabi sa isang tono na tumatama sa pride mismo. Sinadya kong ibinaba ang aking pagbabantay, ngunit binigo mo ako. Hindi mo pa nga naaabot ang 50% ng aking kapangyarihan. Natigilan ang lahat. Sinubukan ni Belmod na kumalma at sumugod muli. Ngunit sapat na ang isang suntok mula kay Gohan. Tumilapon si Belmod sa lupa, ang kanyang aura ay namatay na parang tuluyang napatay. Dumagundong ang boses ni Gohan sa kalangitan. Sino ang susunod? Bumagsak ang katahimikan. Nasira ang dignidad ng mga Diyos. Isang mabigat na katahimikan ang nanatili bago malamig nang umiti si Gohan at sinabing, "Sige, gawin nating masaya ito. Sabay-sabay kayong lahat. Lilibangin ko ang aking sarili bago ko kayo tapusin." Mula sa malayo, sigaw ni Piccolo bilang babala. "Gohan, huwag mong sayangin ang oras. Sinusuportahan ang kanilang mga kapangyarihan, hindi natin alam kung sino ang nasa likod nila." Ngunit umapaw ang kumpiyansa ni Gohan. Ang pagnanais na matikman nila ang kahihiyan ay umakit sa kanya sa kawalang ingat. Biglang sa isang sandali na hindi inaasahan. Sinugod siya ni Belmod mula sa likuran ng may nakamamatay na bilis. Binalot niya ito ng aura na parang sorcery. Hindi agad makawala si Gohan. Tumawa si Belmod nang may pangungutya. "Ha ha ha, nakalimutan mo na ba kung sino ako? Ako ang destroyer na dalubhasa sa mga panlilinlang at ilusyon. Ang aking kapangyarihan ng Hawkeye ay pinaghalo ng sinaunang mahika. Ang nakapaligid sa iyo ngayon ay magbibigkis sa iyo, gaano man kahirap ang iyong pagsisikap. Pasasabugin ko ang aking sarili, wala na akong pakialam na mabuhay. Magkasama tayo." Sumigaw si Gohan, ang kanyang boses ay pumunit sa kalangitan habang nilalamon siya ng hindi matiis na sakit, ang kanyang katawan ay nasasakal sa loob ng umiikot na bagyo ng enerhiya ng Hawkeye. Sinigaw ng kanyang mga kaibigan ang kanyang pangalan. Sinuntok ni Krillin ang harang gamit ang kanyang mga kamao. "Anong klaseng shield ito? Hindi ako makalusot." Galit na sigaw ni Piccolo. "Ito ang parehong harang na lumitaw noon. Ngunit sino ang lumikha nito?" Umiyak ang asawa ni Gohan habang sumisigaw ang kanyang anak na si Pan. "Mamamatay si Dad kung wala tayong gagawin." Ngunit walang sino man sa kanila ang makakilos. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Sa malayo, sa gitna ng mga ulap sa dilim, nakalutang ang dalawang misteryosong figura habang pinapanood ang eksena, isa sa kanila ay nakataas ang mga kamay. Ang unang estranghero ay nagsalita. "Hindi ka ba makikialam? Kung ipagpapatuloy ito ni Belmod, lalampas siya sa hangganan." Ang pangalawa, sa isang malalim at matatag na boses, ay sumagot. "Hindi pa. Kailangan nating makita kung paano niya tinitiis ang sakit. Ang paglago ay hindi nagmumula sa tagumpay, kundi sa pagdurusa." Nanginginig ang hangin sa kanilang paligid, ang kanilang mga mata ay kumikinang na parang alam nila ang higit pa sa nabunyag. Sa kaharian ng kawalan, pinagmasdan ng misteryosong babae si Goku, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-aalala. Ang mga patak ng enerhiya na lumalabas sa kanyang katawan ay nagsimulang maglaho, at nagsalita siya sa isang malalim at seryosong boses. "Mukhang dumating na ang oras para malaman mo ang katotohanan. Napatagal ko ng matagal ang sandaling ito." Iminulat ni Goku ang kanyang mga mata sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni. "Anong ibig mong sabihin? Anong katotohanan?" Ngumiti siya ng malungkot, may mahinang luhang dumadaloy sa kanyang pisngi habang bumubulong. "Ang pangalan ko ay Alicia. Nabuhay ako bago pa man ang panahon ng mga anghel. Ngunit bago iyon, isa akong asawa at ina ng isang inosenteng anak hanggang sa mawalay ang aking asawa at mawala ang aking anak sa dilim." Natigilan si Goku. Isang asawa, isang pamilya, maging ang mga anghel ay may mga pamilya. Pinikit ni Alicia ang kanyang mga mata at marahang sumagot. "Oo, kahit ang liwanag ay minsang nakaranas ng kawalan."
Bago pa man umiral ang mga anak ng priest, ang aking asawa ang tunay na pinuno ng Supreme Universe. Hindi namin kailanman nalaman ang kalupitan hanggang sa ang ambisyon ay nag-ugat sa puso ng priest. Nagsimula siyang magnais ng kapangyarihan, naniniwalang ang kabaitan ay kahinaan, at ang kaayusang iyon ay nangangailangan ng kamay na bakal. Sinabi niya na ang pamamahala ay hindi maaaring umiral ng walang takot, ngunit naniniwala ako na ang liwanag lamang ay sapat na. At ano ang ginawa niya? Sumagot siya. Lumikha siya ng isang bagong kaayusan, ang mga God of Destruction. Inilagay niya sila sa ilalim ng mga anghel, hindi upang protektahan ang balanse gaya ng kanyang inaangkin, kundi upang alisin ang sinumang nilalang na nakikita niya bilang banta sa kanyang mataas na trono. Binigyan niya sila ng karapatang pumatay, ngunit inabuso nila ang kanilang kapangyarihan, inaapi at binubura ang mga mundo sa ngalan ng kaayusan. Tinutulan ko ang kanyang mga utos, ang kanyang kalupitan, at nagsimula siyang matakot sa aking lakas. Isang araw, nagpasya siyang ikulong ako rito gamit ang sarili kong anak. Napabuntong hininga si Goku. Anak mo? Ano? Anong ibig mong sabihin? Sagot niya. Natatangi ang uri natin, Goku. Taglay natin ang likas na kapangyarihan ng pagbura. Ang pinakamalaking banta sa priest. Kaya pinagsamantalahan niya ang anak ko at pinagtaksilan tayo. Sinelyohan niya muna ang asawa ko, pagkatapos ay humiling na burahin ang pangalan ko sa alaala ng lahat. Kahit ang mga anak ko. Umuulit ang kasaysayan, Goku. Ang ginawa niya sa akin, ginawa na rin niya sa iyo ngayon. Pinatanggal ka niya sa mismong alaala ng hari para hindi na magtanong si Zeno tungkol sa iyo. Natigilan si Goku, nanginginig ang boses. Ang ibig mo bang sabihin ay Zeno? Ikaw ba talaga ang tunay niyang ina? Oo, Goku. Si Zeno ay anak ko. Cute siya, inosente, tinatawanan ang lahat. Ngunit ginawa siya ng priest na isang batang walang ekspresyon, walang takot, walang galit, walang saya. Tumahimik ang lahat sa loob niya. Pinadyakan ni Goku ang lupa, nanginginig ang kawalan sa ilalim niya. Dumagundong ang kanyang boses. Sumusumpa ako na makakalabas ako mula rito. Ibabalik kita at ibabalik ang lahat sa dati nitong anyo. Ngunit ngumiti ng marahan si Alicia. Hindi, Goku. Hindi na kita makakasama sa pagkakataong ito. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin sa akin yan. Nagsimulang magtipon ng liwanag sa paligid niya, maliwanag at dalisay, parang bukang liwayway na nilalamon ang dilim. Mahina niyang sabi. Malapit na ang katapusan. Lahat ng aking kapangyarihan ay ipapasa sa iyo. Pinagmasdan kita sa lahat ng oras na ito, at alam kong mas dalisay ang iyong puso kaysa sa iyong inaakala. Lumapit siya sa kanya, itinaas ang kanyang kamay. Sa pagitan ng kanyang mga daliri ay lumitaw ang isang sagradong pendant na nagniningning sa banal na enerhiya. Kunin mo ito. Bantayan mong mabuti. Hindi lang ito basta isang pendant. Ito ay isang susi sa isang bagay na mas malalim kaysa sa iyong inaakala. Mauunawaan mo ang kahulugan nito pagdating ng panahon. Maingat na kinuha ito ni Goku, nakatitig dito ng may pagkalito habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Samantala, sa daigdig sa larangan ng digmaan. Natapos na ang pagsabog ni Belmod. Walang nakialam, ngunit sumunod ang pagkabigla. Patay na si Belmod. Nakatayo ng matatag si Gohan, bagamat bahagya. Ang kanyang enerhiya ay unti-unting naglaho, nahihirapan siyang manatiling nakatayo. Pinutol ng sigaw ni Pan ang katahimikan. Dad! Tumulo ang mga luha sa mukha ni Videl habang pinalilibutan sila ng pagkawasak. Itinaas ni Gohan ang kanyang ulo patungo sa kanila, kumikislap ang mga luha sa kanyang mga mata, at sa kabila ng sakit, ngumiti siya at sinabing, huwag kayong mag-alala. Ano man ang mangyari, paninindigan ko ang aking paninindigan. Hindi ko kailanman sisirain ang pangako ng aking ama. Nahihirapan siyang tumayo, pagkatapos ay sumigaw mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang dagundong na yumanig sa mismong lupa. Halika na, umatake kayong lahat. Kahit sa aking pinakamahinang kalagayan, hindi ako aatras. Ipaglalaban ko ang pangako ng aking ama. Halika na. Sa di kalayuan, ang dalawang misteryosong figura ay tahimik na nanunood. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Walang ni isang salita ang lumabas sa kanilang mga labi na parang alam na nila na ang mangyayari ay hindi na maaaring panghimasukan. Samantala, sa kaharian ng kawalan,
Papalapit na ang mga huling sandali. Kinausap ni Alicia si Goku, ang kanyang boses ay umaapaw sa init at malain ng lambing. Tapos na, Goku. Opisyal ka nang naging isang anghel. Ang lahat ng aking kapangyarihan ay dumadaloy na ngayon sa iyo. Huwag mong ipagluksa ang aking pagkawala. Ako ay laging iiral sa loob mo. Unti-unti mong mararamdaman ang aking enerhiya. Gamitin ito ng matalino. At tandaan, ang liwanag ay wala sa lakas, kundi sa pusong gumagabay dito. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha habang unti-unti siyang nilalamon ng liwanag hanggang sa wala nang natira kundi isang purong gininto ang liwanag na kumakalat na parang sagradong alikabok. Mariin na ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata, ang mga luha ay umaagos mula sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang pendant at nanginginig na bumulong. Ipinapangako ko na hindi mawawala ng saysay ang lahat ng ito. Ibabalik ko ang balanse, babaguhin ko ang kanyang mga tanikala kahit na ang kapalit nito ay ang aking buhay. Para sa iyo, Alicia, at para kay Goten. Gagawin ko na ngayon. Sa sandaling iyon, sa daigdig, naabot na ng mga God of Destruction ang tugatog ng kanilang kapangyarihan, ang langit ay nahati, ang lupa ay nanginginig ng marahas. Ngunit sa kawalan, ang sigaw ni Goku ay lalong lumakas hanggang sa ang mga pader ng realidad mismo ay nagsimulang mabasag na parang salamin sa ilalim ng matinding presyon. Sa isang malayong palasyo, biglang itinaas ng Grand Priest ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa kawalan ng paniniwala. May naramdaman siyang hindi pa niya naramdaman simula pa noong simula ng paglikha. Tumaas sa galit, ang kanyang boses ay dumagundong sa buong bulwagan ng hari. Imposible! Ang kaguluhang ito ay nasa kaharian lamang ng kawalan. Walang tao roon kundi siya. Ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng halong takot at galit. Sinigawan niya ang kanyang mga anak, ang kanyang boses ay nagpayanig sa mga pader. Pumunta kayo agad, lahat kayo. Huwag ninyong hayaang gumuho ang kawalan, kung mangyari man, sisirain nito ang lahat, ang buong kaayusang aking binuo. Magmadali kayo. Ang kanyang mga anak ay mabilis na nagsisialisan, ang kanilang mga katawan ay nagiging mga guhit ng banal na liwanag, patungo sa gumuguhong kawalan. Habang patuloy na tumataas ang sigaw ni Goku, hinahati ang kalangitan ng kahariang iyon. Ang mga anghel ay nagtipon sa formation, bawat isa ay naglalabas ng kanilang aura upang pigilan ang pagsabog mula sa kawalan. Ngunit hindi sapat ang kanilang kapangyarihan. Isang anghel lamang ang nanatiling hindi gumagalaw. Si Vados, hindi siya gumawa ng kahit isang hakbang. At sa puso ng kawalan, naramdaman ni Goku ang kanilang panghihimasok at umungol. Sinusubukan nilang pigilan ako, ngunit hindi ako titigil. Para sa iyo, Alicia, at para sa iyo, Goten. Gagawin ko na ito ngayon. Sa sandaling iyon, ang mga God of Destruction sa daigdig ay natapos ang kanilang enerhiya. Si Gohan, pagod at nanghihina, ay nakatayo sa gitna ng mga guho at sumisigaw laban sa impyernong papalapit sa kanya. Ang kanyang boses ay sumanib sa boses ng kanyang ama sa buong dimensyon, ang kanilang mga sigaw ay nagkakaisa sa buong universe. Ang mga anghel ay nagsimulang mawalan ng balanse. Maging ang trono ng Grand Priest ay nanginig, at sa unang pagkakataon mula noong walang hanggan. Ang kanyang puso ay nanginig, at biglang, ang kaharian ng kawalan ay sumabog. Isang napakalaking liwanag ang bumalit sa lahat ng bagay na parang ang universe mismo ay muling isinilang. Sa daigdig, ang enerhiya ng pagkawasak ay naglaho. Ang Hawkeye mismo ay nabura na parang hindi ito kailanman umiral. Ang mga God of Destruction ay nanginig, umatras, ang kanilang hininga ay nasa kanilang mga lalamunan, ang mga mata ay nanlalaki sa isang takot na hindi nila kailanman naramdaman. Imposible! Ano iyon? Ang mga mandirigmang nakapaligid sa kanila ay tumingin ng hindi makapaniwala, hindi maintindihan ang kanilang nasasaksihan. Ang langit mismo ay nagliyab ng sagradong liwanag. Kahit ang mga nasa malayo, sina Frieza, Jiren, Broly, at hindi mabilang na iba pa ay natigilan. Ang kanilang mga puso ay nanginginig sa isang hindi pamilyar na ritmo. At sa isang malayong taas, ang dalawang misteryosong figura ay nakamasid mula sa itaas. Isang mabagal na ngiti ang sumilay sa isa sa kanilang mga mukha habang nagsasalita siya sa isang mahina at mahinahong tono. Sa wakas nagawa na niya. Darating na siya, at hihintayin ko siya. Bumagsak ang katahimikan. Lahat ng mga anghel ay nakatayo sa isang linya sa pagkamangha sa kanilang nakita.
Sa harap nila, sa gitna ng kumukupas na liwanag, siya ay nakatayo. Ang kanyang katawan ay nagniningning sa maharlikang enerhiya, ang kanyang buhok ay kumikinang sa makalangit na kinang. Ang kanyang presensya ay nagpapakita ng katahimikan at kamahalan. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang ulo at ang kanyang tinig ay lumabas. Mahinahon, ngunit tumatagos sa bawat puso. Tapos na ang panahon ng pagpapasakop. Ngayon ay magsisimula na ang panahon ng liwanag.